Isa sa mga naratibong nakikita ko na tila pinapakalat, sadyang pinapakalat sa social media ay yung naratibong nagsasabi na mas maganda daw po ang relasyon ng China at Pilipinas noong nakaraang administrasyon kumpara sa kasalukuyang administrasyon. Sabi po dito ng isang supporter ni dating Pangulong Duterte, sabi dito ni Ana Malindog Uy, noong panahon ni President Duterte, ang ganda ng relationship ng dalawang bansa. Politically, diplomatically, economically, everything is good. Ngayon, very evident naman talaga na under Bongbong Marcos, tignan nyo, si President Duterte, tinawag niyang President Duterte. Pero si PBBM, hindi man lang niya tinawag ng President. Sabi lang niya dito, ngayon, very evident naman na talaga na under Bongbong Marcos, ang sitwasyon ng Pilipinas sa China, not good. So kung ang political and diplomatic tension will not go down, ang mga mangingisda natin ay mahihirapan talagang makapangisda sa Scarborough Shoal. So yun po yung naratibo na nakikita ko na tila pinapakalat po ngayon sa social media, no? Siguro ito nagkataon lang na sinabi niya yan, no? Pero kahit po sa mga comment section, nababasa ko sa mga content, lagi nilang sinasabi, mas okay ang relasyon ng Pilipinas sa China nung panahon ni PRRD kaysa ngayon kay PBBM. Bukod dyan, ito pa po yung mga naratibo na nakikita ko sa social media. Sabi ni Sas, ibalik si Digong. Ayan, sabi ni Sas, ibalik si Digong. Sabi dito ni Maricar Serrano, matitegi tayong dilat at gutom, dapat ibalik si Digong. Ayan po nakalagay. Sabi pa ulit dito ni Maricar Serrano, tatay, ikaw lang talaga ang nag-iisang pag-asa ng bansa. Sa tingin ko, si PRRD po ang tinutukoy niya dyan. So mga ganyang naratibo po yung nakikita ko ngayon sa social media. Sinasabi na magandang relasyon ng Pilipinas at China noon at may mga taong nagsasabi kagaya nila na ibalik daw po si PRRD or si Tatay Digong nila, no? So, eto naman po yung reaction natin dyan. Unang-una, hindi po ako naniniwala na maganda ang naging relasyon ng China at Pilipinas noong panahon ni PRRD. Kasi, eto po, ayan, ang dami pong diplomatic protest na ipinail ang Pilipinas dahil nga po sa hindi magandang ginagawa ng China sa ating mga mangingisda at sa ating Coast Guard doon sa West Philippine Sea. Eto po, sa pagkakaintindi ko sa balitang ito, nakalagay naman dyan, mahigit 211 notes verbals filed over Chinese actions in the South China Sea. Mahigit 200 po as of 2021 ang na-file ng Pilipinas. Sa pagkakaunawa ko po, ito ay diplomatic protest, no, laban sa China dahil nga po sa panghaharas nila sa ating mga mangingisda at sa ating Coast Guard sa West Philippine Sea. So paano nila nasabing maganda ang relasyon ng Pilipinas at China noong time ni PRRD? Hindi naman po nagbago ang trato sa atin ng China kahit po tayo ay sumisip-sip sa kanila. Bukod dyan mga kababayan, sabi dito sa balitang ito, Duterte to Denver fishermen, sorry, that's how it is. Well, I'm sorry that's how it is. These were Philippine President Rodrigo Duterte's first word directly addressed to the 22 Filipino fishermen who were left to fight for their survival after their boat was hit by a Chinese vessel in Recto Bank. Ayan mga kababayan, nabangga tayo or binangga tayo ng China doon sa Recto Bank. 22 Filipinos ang muntika ng mamatay dahil po sa banggaang iyon, pero iniwan lang tayo ng China doon. So paano nila sasabihin maganda ang relasyon ng Pilipinas at China noong time ni PRRD kung meron tayong mahigit 200 na diplomatic protest versus China, at kung may mga ganitong insidente na tayo ay binabangga or nabangga, hindi sinasadya, hindi natin talaga alam, pero yung katotohanan na tayo iniwan na lamang at pinabayaan doon, ayun po ay isang malaking para po sa akin, isang malaking kasamaan po yun. Imagine, nabangga nyo or binangga nyo, hinayaan nyo lamang. Paano kung hindi nakasurvive? Diba? Sila na yung nakabangga or bumangga, sila pa yung nang iwan. Maganda bang relasyon yan? Pangalawa, dumagsa yung pogo sa atin. Damakmak pala ang kinasasangkutang illegal na mga gawain. No? So, paano naging maganda ang relasyon ng Pilipinas sa China? Siguro, dahil puro paubaya po ang Pilipinas. Ito pa, sabi dito, ang Pangulong Duterte ay pumayag na mangisda ang mga Chinese sa ating karagatan, sa mismong katubigan natin dahil para daw ma-prevent ang gera. No, unang-una, hindi po ako naniniwala, para sa akin hindi totoo na maganda ang relasyon ng Pilipinas sa China noong time ni PRRD. Pinakita ko po sa inyo ang mga patunay. Pangalawa, kung ramdam ng mga DDS na maganda ang relasyon ng China at Pilipinas, ito ay dahil nakaangkla sa pagkatakot. Dahil paubaya tayo ng paubaya. Dahil tayo po ay nakondisyon para matakot na lagi na lamang gera po ang kakalabasan kapag hindi tayo sumunod o magpaubaya sa China. Ayan naman po nakalagay na para daw maiwasan ang gera ay, ayan,
hayaan na lamang mangisda ang China. Wala naman pong problema doon kung hahayaan. Pero yung tipong sasabihin na magkakagera kapag hindi hinayaan, yan po ay malayo sa katotohanan. Noong time ni Pinoy, no? Eto, maraming ganitong balita na hinuhuli pa natin yung mga illegal Chinese poachers, no? Ikinukulong natin, pinagmumulta, hindi naman po nagkaroon ng gera. Kaya ngayon, talagang hirap na hirap ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ibalik ang momentum sa Pilipinas na tayo dapat ang nasusunod kasi atin niyang katubigan, tayo ang may soberanya at exclusive economic zone natin yan, na hindi natin dapat pinapayagan ng China, na yung mga polisiya ng Pangulong Marcos Jr. ngayon, na ibalik yung ganong momentum, yung ganong sistema, nahihirapan siya dahil nga po sa matagal na panahon, sa loob ng 6 na taon bago siya naupo, ay naging paubaya tayo sa China at tila sunod-sunuran tayo sa China. Kung para sa kanila ang pagiging sunod-sunuran, no, ay isang kagandahan ng relasyon ng Pilipinas sa China, well, naniniwala ako, majority ng mga Pilipino, hindi ganoon ang pag-iisip at hindi ganoon po ang paniniwala. Sa kanila na lang yun, good luck na lang sa kanila. Tapos may mga ganyang naratibo, tapos susundan ng naratibong ibalik si Digong, no, na gutom na ang mga Pilipino, na gusto nilang ibalik si PRRD. Paano nila ibabalik? Unang-una, wala sa konstitusyon ang magkaroon ng 2 termino ang isang Pangulo ng Pilipinas. So, nakikita natin kung ano talaga ang layunin nila or kung ano yung direksyon na tinatahak nila kaya sila rally ng rally. Kasi eto, babasahin ko sa inyo mga kababayan. Sabi dito ni Maricar Serrano, mukhang magde-declare ng pandemic redux ang mga ULOL. Ayan, kailan bumasa. Para i-lockdown ang mga taong balak magwala sa kalsada sa July. Ayan. Magwala talaga, mga kababayan. Bakit magwawala? Unang-una, dati ang inyong paandar, prayer rally, peace rally, tapos ngayon magwawala na kayo sa July. At bakit July nyo yung gagawin? Para kapag napatalsik nyo ang Pangulong Marcos Jr., yung papalit sa kanya, meron kulang-kulang na 4 na taong panunungkulan para makatakbo ulit sa 2028? Ganun ba yon? Tsaka bakit magwawala kayo? Ang paandar nyo nga, prayer rally, peace rally, tapos ngayon magwawala na kayo? Maaring siya lang may sabi niya, no? Pero I think this has to be taken seriously. No, dapat makita ito ng AFP or PNP. Kasi pag sinabi mong magwawala, anong naiisip ng tao sa makakabasa niyan? Ano bang pwedeng gawin ng isang taong nagwawala? Maninira, manununog, or kung ano mang gagawin niya na hindi maganda or maaring violente para i-express yung kanyang pagwawala. Yun po yung naiisip ng mga tao kapag nakabasa ng ganyan. No? Bakit kayo magwawala? Ano gusto niyong mangyari? Gusto niyong patalsikin ng Pangulong Marcos Jr.? Wala kayong respeto kung ganon. Narrative niyo ibalik si dating Pangulong Duterte, kailangan natin si tatay, ganyan. Tapos may magwawala. Tapos yung mga narrative niyo na sinasabi niyo na magandang relasyon ng Pilipinas sa China nung panahon ni PRRD, kitang-kita natin, may mga patunay ako na pinakita sa inyo na hindi po ganon. Tapos susundan niyo ng mga ganong narrative na ibalik si PRRD? Tama ba yon mga kababayan? Ito pa ang isang patunay na hindi po totoo na maganda ang relasyon ng Pilipinas sa China noon. Kahit tayo yumakap na tila naging sunod-sunuran na at talagang nagpaubaya na tayo. Imagine, yung pastilla scam, no? Na ang daming nakapasok na Chinese dito sa immigration na nanunuhol sila. Bukod doon, yung mga Chinese na nakakuha ng mga fake identities, mga fake Filipino identities, passport, birth certificate, yung mga Chinese na nagtatrabaho dito na imbes na mga Pilipino ang nagtatrabaho sa mga infrastructure na pinapagawa, pogos, no? Tapos yung mga illegal pa na pinagbabawal na gamot na kinakalat dito na nakikita natin, sila yung sangkot. Yun ba? Yun ba ang magandang relasyon? Para po sa akin mga kababayan, kalokohan po yun. Hindi po magandang relasyon nun. Kahit tayo ay talagang tila sumisip-sip na hindi po maganda ang trato nila sa atin. Laging, alam nyo, yung mga yan ay hindi magpapalamang at sisiguraduhin nila, sigurista yung mga yan sisiguraduhin nila na sila po ang makikinabang sa atin. Sila naman talaga nakinabang sa atin. Tayo ang nagpapasok ng pera sa kanila, tayo ang bumibili ng kanilang produkto. Sila ba? Tinangkilik ba nila ang ating mga produkto? Kagaya ng pagtangkilik natin sa kanilang mga produkto? Hindi naman po, di ba, mga kababayan? Nakakapasok pa nga yung kanilang mga produkto dito na sa pamamagitan ng smuggling. Hindi nagbabayad ng buwis. Pati yung mga pogos, ang daming napag-alaman na hindi nagbabayad ng buwis, mga kababayan. So malaking kalokohan yung sasabihin na maganda ang relasyon ng Pilipinas sa China noong nakaraang administrasyon. At ito pa, mismo si PRRD ang nakapunan niyan.
Sabi dito sa balita, Duterte slams Ayungin water cannon incident. This doesn't speak well of Philippine-China relations. 3 years ago, ayan, panahon po ito ni PRRD, mga kababayan. Winater cannon po tayo. Ayan. So, anong sinasabi nila na maganda ang relasyon ng Pilipinas at ng China? Tapos magwawala kayo sa July? Ay good luck sa inyo. Mas maraming Pilipino ang hindi natutuwa sa gagawin nyo or sa ginagawa nyo. Alam nyo, minsan, parang gusto ko na rin maniwala. Sinasabi kasi ng ibang vloggers na, alam nyo, sinasadya ng mga yan na mag-rally dun sa mga baluarte ng Pangulong Marcos Jr. No? Yung talagang tipong kahit yung mga nakatira doon ay ayaw silang payagan. Kasi nga naman, kapag hindi natuloy yung kanilang pagrarally doon, papalabasin na sila ay kinawawa, or hindi pinayagan, or papalabasin na sila ay biktima. Dati ay ako maniwala sa ganun eh. Pero ngayon parang naniniwala na ako na talaga namang Tacloban pa, baluarte ng Romualdez at Marcos, Bulacan, baluarte ni BP Leni at ni PBBM. So, in other words, sinasabi nga po ng mga vloggers, parang sinasadya na doon mag-rally sa mga baluarte ng PBBM supporters at ng kakamping para kapag hindi sila pinayagan or hindi sila natuloy doon, sila yung lalabas na kinawawa. Parang gusto ko na nga pong maniwala sa ganun. No? Sa dinami-dami nga naman ng pwedeng pagdausan ng kanilang rally, bakit sa mga baluarte pa ng kanilang mga binabatikos at sinasabing gusto nilang patalsikin. Grabe naman, garapalan. Gusto nilang ibalik si ganito, tapos sa rally nila, sisigaw sila, mananawagan sila na patalsikin ng Pangulong Bongbong Marcos. Para ano? Para mamayagpag na naman ng China? Magawa na naman ng China ang gusto nila dito? Mga kababayan, wag po tayo basta-basta maniwala sa mga ganong naratibo. Naratibo na pinapamukha sa atin na maganda yung nakaraang administrasyon at itong kasalukuyang administrasyon po ay hindi. No? Isipin nyo po, magsaliksik kayo, tignan nyo kung totoo yung sinasabi nila. At ako po, sa findings ko, malaking kalokohan po yung sinabi dito sa pahayag na ito na maganda ang relasyon natin sa China nung nakaraang administrasyon. Pinakita ko po sa inyong patunay. Daan-daang diplomatic protest, kahit sa Pangulong Duterte hindi niya nagustuhan yung ginawang pag-water cannon ng China sa ating mga Pilipino, no? Yun po ay isang katunayan na hindi maganda ang relasyon ng ating bansa at ng China noong nakaraang administrasyon. Na kinukuhanan tayo ng magandang huli, papalitan tayo di umano ng mga expired na noodles, no? Pambabastos po ang ginagawa nila sa atin. Binangga tayo or nabangga, iniwan tayo sa laot. Anong tawag doon? Maganda ba yun? Nasa sa inyo na mga kababayan, kayo alam nyo sa totoo lang, mawawala po ang amor ko sa inyo kung kayo mismo ay magpapauto na naman at papayag na naman na mamayagpag ang mga pro-China sa mga susunod na eleksyon ng Pilipinas. Siguro mawawalan na ako ng pag-asa para sa bansa natin. At parang itatapon nyo lamang po sa wala or parang ibabasura nyo lang ang pinaghirapan ng Pangulong Marcos Jr. ng kasalukuyang administrasyon pagdating sa pagtataguyod ng ating karapatan at pag-a-assert ng ating mga claim sa West Philippine Sea kung kayo ay magluluklok na naman ng mga taong babalik na rin ang polisiya ng Pangulong Marcos Jr. sa West Philippine Sea at tatanggalin or babaguhin ang mga pro-Filipino policies niya. Nasa sa inyo yan. Nasa kamay natin. No? Talagang ako po ay mawawalan na ng gana siguro. Mawawalan na ako ng amor kung kayo pa mismo ang magiging rason kung bakit manunumbalik ang mga magpapaubaya na naman sa China. Nasa sa inyo po yan. Ako po naman ay tumutulong lamang sa paglaban sa mga naratibong alam kong hindi makapilipino, sa mga naratibong alam kong hindi makakatulong sa bansa natin. Na andito lang po kami mga vloggers na lumalaban doon. Pero kayo po, mga manonood namin, kayo ang majority, kayo ang marami. At yung desisyon nyo ang magpapabago sa bansa natin. At ang desisyon nyo rin ang magpapatibay at tutulong sa ating gobyerno kung tayo ba ay magiging consistent at kung tayo ba ay patuloy na maninindigan at ipaglalaban ang ating soberanya. Marami pong salamat sa panonood mga kababayan. Sana po maging Pilipino tayo. Huwag na po natin gayahin yung mga DDS na talagang uunahin pang ipagtanggol, depensahan at tila nagiging abogado pa ng China. No? Patunayan natin na mas marami tayong mga Pilipino na uunahin ang bansa natin, pipiliin ang Pilipinas at ipagtatanggol ang Pilipinas at ang mga Pilipino. Patunayan natin na mas marami tayo. Maraming pong salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video.